This is Mary Grace. Ang bag niya, Birkin. Mahina 2 million pesos dyan. Flights niya, laging business class. Sasakyan niya, bagong sports car. Ito tayo. Yung bag natin, Jansport. Galing pang college. Pag sweldo, nakakapag-angkas, grab. Pero pag hindi, tiis-tiis muna, mag-jeep, tricycle, lakad. Sweldo na naman. Yung sweldo mo, tad-tad ng tax. Yung bibilihin mo, lahat may tax. Kulang na lang, pati tax mo, may tax. Itong lahat na pinaghirapan natin, dugo, pawis, mapupunta kay Eme. Naalala niyo ba siya? Andiyan pa rin siya. Si Eme ang tatay ni Mary Grace. Napakainit ng issue ngayon tungkol sa mga nepo babies, yung mamahaling gamit at napaka-lavish na lifestyle ng mga anak ng politicians. Nakita ko ang daming galit. At ang dami ding investigations na nangyayari. Lalong-lalo na tungkol sa mga flood control projects. Sabi ni DPWH ang may kasalanan daw si Congressman. Tapos tinuro ni Congressman si Mayor. Pero sabi ni Mayor yung contractor daw. Tapos biglang sabi ng contractor may isang engineer silang sinisisi. Napansin nyo ba? Parang yung storya, palabo na ng palabo. Tapos sobrang gulo, nakakalito na hanggang sa magkalimutan na tayo. Yan ang lagi nilang ginagawa. Nililito nila tayo para makalimutan natin yung kalokohan na ginagawa nila. Ganyan din yung nangyari sa nawalang 15 billion ng PhilHealth. Sabi nila, ay nahanap na, o ayasan. Pati yung PhilHealth employees na nagising na lang daw may sports car na sa garahe. Ano na nangyayari? Yung DepEd officials na nag-approve ng laptops na sobrang taas ng presyo versus the original. Diba, 2 weeks ago, napakalaking issue ng online gambling. Gagawa daw sila ng law, mag-investigate daw sila. O ano na nangyari? Pati yung GSIS officials na nag-approve ng online gambling investments, milyon-milyong pera ng Pilipino ang nawala dito. Ano na nangyari? Pogo cleanup tapos na ba? Last month, halos araw-araw impeachment trial ang laman ng balita. Ngayon parang wala akong naririnig. Ano na nangyari sa tax evasion case ng highest ranking official ng bansang to? Parang ang tahimik. Napansin nyo ba? Palaging may ingay dito, may pabango sa kabila, may panggulong balita sa kabila hanggang sa malito tayo, makalimutan natin para makanakaw pa sila. Kailangan nila ng madaming pondo kasi mag-i-election na naman sa 2028. Mukhang mahigpit ang magiging laban. Pero ang hindi nila alam, hindi na tayo magpapaloko. Pagod na tayo. Hindi tayo tanga. I encourage you, gumawa ka ng listahan. Lahat ng issue na maalala mo, lista mo. Gumawa tayo ng ingay, i-post mo yan, itag mo kung sino yung accountable. Maningil tayo, huwag tayong titigil. Ipaalam natin sa kanila na hindi tayo uto-uto. May bagong henerasyon ng mga Pilipino. Hindi kami tanga, hindi kami magpapatalo. Hindi tayo papayag na magpapatuloy ito. Pilipino na lalaban para sa Pilipinas. Madami kami.